Samantala, sa gitna ng mga tanong kung saan napunta ang mga donasyon matapos ang Lapu-Lapu Day tragedy, ipinahayag ng Filipino BC na di nila maibabahagi ang anumang impormasyon dahil sa confidentiality. Ang United Way BC nanindigan na lahat ng nalikom na pondo napunta para suportahan ang komunidad at may kinatawan ng mga Pilipino sa desisyong ibigay ang malaking bahagi ng donasyon bilang grants. Ang report mula kay Rhea Santos. Halos isang taon matapos ang pagharap ni na Member of Legislative Assembly Mabel L. Moore at Filipino BC Chair RJ Aquino, isang araw matapos ang trahedya noong Lapu-Lapu Day. Sabado, humarap ang tanging Filipino member of the Legislative Assembly sa British Columbia, kasama ang ilang community leaders at survivors sa media. Nanawagan ng financial transparency sa grupong Filipino BC, organizer ng Lapu-Lapu Day Block Party noong isang taon. Funds raised, the intention was to go towards victims and their families. And so those questions need to be answered. The broader community needs transparency because the donation came in. Why? Because of the victim. Our integrity is at stake. A lot of people are asking, you guys can't even get this right. Right? So it's about time that we show that our sincerity here. Ilang revelasyon ang lumabas kamakailan na tila di sapat ang nakuhang tulong ng ilang biktima at mga pamilyang apektado ng trahedya. Ito'y sa kabila ng higit $2 milyong na naliko mula sa mga donasyon ng Filipino BC at United Way BC. Sa pahayag na ipinadala ng Filipino BC sa Omninews Biyernes, sinabi nitong tali ang kanilang grupo sa mahigpit na obligasyon nito pagdating sa privacy at confidentiality. Di raw nila maibabahagi sa media o sa kahit sino man ang anumang personal, health at financial information na ibinahagi sa kanila ng mga pamilya dahil protektado raw ito. Noong isang linggo, nanindigan ang United Way BC na 100% ng nalikom na pondo ay napunta para suportahan ang komunidad. Ibinahagi ng United Way BC sa Omninews na isang granting committee ang binuo na siyang nag-assess at nag-aproba ng grants sa mga organisasyon. Sa bago nilang pahayag, sinabi nilang confidential ang mga miyembro ng komite na binuo. Pero ibinahagi na 4 ang miyembro ng grant committee na mula sa United Way at 4 ang mula naman sa Filipino community ng Vancouver. Ang mga desisyon raw sa pagbibigay ng grants ay mula sa gabay ng komunidad dahil sila ang mas nakakaalam. And transparency will only happen if people will keep pushing and asking for it. If there are leftover funds, it should be directed to those families who still need that help and support. Bukod sa financial transparency, nanawagan din ng mga dumalo Sabado na ikansela ng Filipino BC ang planong pag-alala nito sa Abril. Rhea Santos, Omninews, Vancouver.